Alright mga kapatid, update tayo rito sa nangyayaring sagupaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Sabi rito, Thailand gumamit o ginamit umano ang toxic gas at bomber drone. Sabi yan ng Cambodia. Well, alamin natin itong balitang to mga tol, pag-usapan natin to. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Ito'y balita mula sa Net25, parang 4 na araw na ang nakakaraan. Pero ngayon pa lamang natin to gagawa ng reaction. Sabi ng Cambodia, gumagamit daw ang Thailand ng toxic gas at bomber drone mga tol. Sabi rito sa report to, inaakusahan ng Cambodia ang Thailand na sa paggamit ng toxic gas at bomber drone sa pinakahuling sagupaan sa border ng dalawang bansa. Pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ko. Pero bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre huwag mo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa ating mga bagong followers na nakasama natin palagi sa mga reaction video natin na may kinalaman madalas sa West Philippine Sea at sa mga ganitong uri ng balita mga tol, mga kaganapan naman, kaguluhan sa ibang bansa. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Lalo pang tumindi ang tensyon sa border ng Cambodia at Thailand matapos akusahan ng Cambodia ang Thailand ng paggamit umano ng toxic gas at bomber drones sa pinakahuling sagupaan. Actually, Ito'y sa kabila na ano, napagkasundo ang ceasefire. Mga tol, marami kong napapanood na mga video ngayon, mga balita tungkol sa mga kaganapan dito sa Thailand at Cambodia mga tol. Talagang matindi yung ginagawang airstrike ng Thailand ngayon dito sa Cambodia. Ewan ko kung gumanti na sila pero parang hindi pa sila bumabawi eh. Fire noong Oktubre, kasunod ng halos 1 linggong palitan ng rocket at heavy artillery noong Hulyo. Sa kabuuan, at least 48 ang nasawi at 300,000 katao ang nawala ng tirahan at ang kasalukuyang bakbakan ang itinuturing na pinakamadugo sa lahat. Grabe. Para sa detalye, narito ang news correspondent ng The ASEAN Frontier at in-country analyst for Euromonitor International, Chandara Samban. So, according to the Cambodian Ministry of Information, at least 4 civilians has been killed Oh, grabe. May mga nadamay pang sibilyan. and 9 other injured so far. More than 10,000 civilians living along the border have been evacuated to the camps, while there has been no official confirmation on military casualty. So, there are reports of airstrike between hospital, civilian homes, and critical infrastructure has been destroyed. So alam niyo mga tol, etong mga ganitong balita, kumbaga parang ano na to eh, kapupulutan natin ng mga aral na kung bakit hindi maganda ang labanan o hindi maganda ang gera. Kasi tingnan nyo mga tol, dito ang pinaglalabanan nila, border nila mga tol, sakupan sa border nila mga tol. Kasi magkadikit na bansa lang to eh. Pero tingnan nyo kung gaano karami yung naaapektuhan, yung apektado ng mga ganitong klaseng kaguluhan. More than 10,000 na mga civilian na daw mga tol ang apektado, nag-evacuate na o lumipat na, lumisan na doon sa kanilang lugar dahil nga sa matinding bakbakan mga tol. Tapos marami na rin ang nasawi. Diba? Alam nyo mga tol, hindi natin kailangan danasin pa yung ganitong klaseng kaguluhan para malaman natin kung ano ang epekto. Sapat na siguro yung mapanood natin yung ibang bansa na naglalaban-laban dahil sa pinag-aagawan nila para malaman natin hindi nga talaga maganda. Lalo pa kaya no, sa kalagayan ng ating bansa ngayon na talagang dumadaan yung bansa natin ngayon mga tol sa napakatinding krisis. Bakit? Dahil sa natuklasan nating grabeng anomalya o grabing korupsyon dito mga tol. Hindi na milyon eh, hindi na daang milyon ang pinag-uusapan, hindi lang bilyon eh. Umabot pa mga tol sa trilyon ang pera ng ating bansa na nawawala. Imagine mo kung anong pwede sanang gawin nun para sa ating bansa pero napupunta lang sa bulsa ng iilan. Tapos kung sasabak pa tayo sa mga ganitong bakbakan, eh wala. Talagang durog tayo rito mga tol. School has been closed, village now empty, and market and shop has shut down. Many gas station also closed. Di ba? Eskwelahan,
pamilihan, ospital, lahat yun mga tol tinamaan, di ba? has been closed, village now empty, and market and shop has shut down. Many gas stations also closed Gas station, wala na rin. as the residents flee to safer location. There's no daily activity like before around the border anymore. There is no daily activity like before. Tulad daw ng dati, wala na ngayon dahil nga sa matinding sagupaan na to mga tol. Patuloy ang pag-atake ng Thailand dito sa Cambodia. So spoke with local resident who was preparing to flee from like truck, motorbikes to the campsite, which prepared by local authority, especially from hotspot area. Many express deep distress. Most are farmers who has been forced to abandon their field, who abandon farming land, Grabe, no? Kawawa naman. who abandon their homes. The Cambodian government maintained that it adhering to the peace agreement, to the peace deal with Thailand, but warned that it will be respond firmly if Thailand cross the red line. So gaganti rin sila kapag ka talaga na-cross na daw ng Thailand yung sinasabing red line. But then again mga kapatid, alam nyo, ang ating bansa ay nasasangkot din o nahaharap din sa mga ganitong pwedeng, alam mo, pwedeng nating sapitin eh. Kasi for example mga tola, nitong nakaraan lang, di ba ito yung pinakabagong latest na ano ngayon eh, pinakabago na latest pa na pangyayari dito sa may Escoda Shoal kung saan winaterkano ng mga China Coast Guard yung ating mga mangingisdang Pilipino, which is tatlo doon ang na-injure at nasugatan. What if may masawi o may nasawi na ating mga mangingisda? Ano ang magiging response ng ating pamahalaan? Ano magiging response ng ating military? Kasi yun yung sinasabi nila nung nakaraan, di ba? Ibang usapan na daw mga tol pag may nasawi. What if meron? So tayo ba ay hahantong na rin sa tulad nung napapanood natin ngayon na nangyayari dito sa Thailand at saka sa Cambodia? Imagine that mga tol, habang humaharap yung ating bansa sa problema natin sa mga politiko rito na talagang grabe ang pagkulimbat sa kaban ng bayan mga tol, iba hindi natin magawang, ngayon pa nga lang, tingnan mo, hindi magawa ng ating Coast Guard na ipagtabuyan paalis etong mga China Coast Guard na katulad nung nangyayari sa China Coast Guard sa ibang bansa. Kapag pumapasok sila talagang wina-water cannon sila mga tol. Kahit dito sa Taiwan kapag pumapasok sila dyan mga tol, pinagtatabuyan sila ng mga Taiwan Coast Guard. Tayo hanggang radio challenge pa lang yung nagagawa natin. Tapos winater cannon na yung ating mga mangingisdang Pilipino. What if may nasawi? 'Di ba? Ito ba pwede na maging dahilan para magkaroon tayo ng gera na dito sa China? Ano sa tingin ninyo mga tol? Tayo ba pwedeng mauwi sa ganitong klaseng labanan din? So we continue to monitor development of situation unfold. 'Di ba? Kita mo 'yung nangyayari, no? Ayun, no? Nag-airstrike mga tol etong Thailand dito sa Cambodia at napakaraming mga residente ang apektado, lumikas. Ospital, eskwelahan, pamilihan, gas station, lahat yan shutdown at kailangan nilang lumikas doon sa safer area. Sana mga tol, no, hindi na umabot pa sa ganitong punto yung ating bansa na kung saan makikita natin mga China fighter jets, China warship nakikipagputukan na dito sa ating mga barkong pandigma din. Alam naman natin papalag yung ating mga kasundaluhan mga tol eh. Sabi nga kailangan daw nilang tumagal at least 20 to 30 days pero sana wag nang umabot pa sa ganun, no. Oh, tindi na ng pinagdadaanan ng bansa natin ngayon 2025 eh. Meron na tayo ngayon, papasok na tayo sa panibagong taon 2026. Sana no, matamo na natin mga tol yung hustisya. Sabi nga ni PBBM, marami daw makukulong bago magpasko, eh, 'di ba? Sabi bago magpasko, do kayo magpapasko sa kulungan. Sabi niya ganoon mga tol. Ewan natin kung sino-sino yung mga may papakulong nila, baka puro mga dilis lang 'yun. Pero yung alam niyo na itinuturo ng lahat na pinaka may kinalaman, wala, malaya. Ay, naku po. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.